Sa General Santos City, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Magbabalita si Daniel Dayaw. Daniel, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, mayat-maya pa rin ang nararanas naming aftershock dito sa General Santos City. At kahapon lang ng alas 5 ng hapon ay napumalo na sa 5.2 magnitude ang pagyanig ng lupa dito. Kaya naman yung mga kasama namin na residente ay talagang nagpanic at nag-duck, cover and hold at pumunta sa mga public spaces. Pero bukod dyan, Cheryl, every hour or every 30 minutes nga ay yumayanig yung lupa. Yun nga lang, hindi kasing lakas ng 5.2 magnitude na aftershock na sinasabi ko. At Cheryl, nandito ako ngayon sa Oval Plaza dahil dito lang may matinong signal dahil patuloy pa rin ang pagbagsak ng signal at komunikasyon dito sa General Santos City. At kung makikita mo naman, Cheryl, sa aking likuran ay andito ang DSWD program or IX program dahil nga yan sa pamimigay ng ayuda. So kahapon ay nagpamigay na sila ng ayuda dito ng cash relief pero pansamantalang na-hold ang family food pack dahil dinagsanga ng mga tao. At sa ngayon, kung makikita mo, ay inaasahan din ng mga residente sa likod ko na magkaroon ng ayuda. Pero so far, wala pa daw sinasabi. Kaya mangangamusta tayo kung kamusta na ba ang ilang residente dito. Ma'am Emily, ayan, Cheryl, ito si Ma'am Emily, isang residente dito sa General Santos City at umaasa na magkakaroon nga ng ayuda. So Ma'am Emily, kamusta po kayo matapos ang lindol? Ay, hanggang ngayon ma'am, hindi pa rin kami okay. Dahil may takot pa kami nga maranasan dahil sa pagyayanig na hindi namin maaasahan kung anong oras. O, tatakot talaga kami, magsisigawan kami. Kasi yung pamamahay namin, yung sa anak ko, sirang-sira na talaga yung sa dalawang anak ko. Ma'am Emily, nasabi niyo po nasira na yung bahay ninyo. So saan po kayo ngayon natutulog? Kagabi nga doon kami sa labas nagtutulog, nagte-tent kami, nabuhusan kami ng malakas na ulan, bumagsak yung ano namin, tent namin. Di bumalik kami sa bahay namin, sabi ko, bigyan na lang natin sa Panginoon ang buhay natin kung anong gusto niya, siya ang masusunod, wala na tayong magagawa dahil malakas ang ulan eh. Oh, nasa creek pa kami. Malakas ang baha. May baha rin. Okay, Ma'am Emily, ano po ba yung pakay? Bakit nandito kayo ngayon sa Oval Plaza? Nagbakasakali kami nga mahingian kami ng tulong or may magbibigay ng ayuda. Nagbakasakali kaming lahat dito, marami kami. Pero wala pa kaming pag-asa kung meron o wala. Okay, Ma'am Emily, last question na po. Ano po ba yung panawagan ninyo? Baka may panawagan kayo, may kamag-anak kayo sa Manila na gusto nyong kamustahin at sabihin na safe naman kayo dito kahit papano. Ah, sa Manila, meron akong mga anak doon. Wag na lang ni kayo mag-aalala ka sa amin kasi ligtas naman kami dito kahit paano, kahit malaking takot pero okay lang kami. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Emily. Daniel, Yes, Cheryl. so Daniel, wala bang evacuation center para sa kanila? Kagaya niyan, di ba? Naglagay sila ng tent, umulan naman, bumagsak. So saan sila pwedeng tumakbo or mas safe for the residents diyan sa Gensan? And katulad niyan, nagbabaka sakali silang may ayuda, nasan nga ba ang ayuda? Yes, Cheryl, to answer your question first sa evacuation center, meron naman mga facilities and evacuation center dito sa General Santos City. At nabisita nga natin kanina ang Barangay Buayan. Pero Cheryl, kasi yung mga residente dito ay pabalik-balik sa bahay nila tsaka sa evacuation center. Yung iba kasi pinipili na sa labas na lang ng bahay mag-set up ng tent. Samantala naman yung iba pumupunta sa evacuation center pero kapag sa tingin nila ay okay na at wala ng aftershock, babalik sa bahay. Tapos pag nagka-aftershock, babalik naman daw ulit
dumidikit sa evacuation center. So, ganun yung sitwasyon dito, Cheryl. And to answer your question naman, when it comes to yung relief nga or yung ayuda, Cheryl, sa ngayon kasi ang pinapamigay ng DSWD kahapon ay cash aid. Pero pagdating naman sa family food pack, Cheryl, ay nagkagulo nga or dinagsa ng mga tao. So, hinold muna yon at based sa sitwasyon dito ngayon, nagtatayo sila ng food, ng tent para nga sa family food pack. Pero wala pa rin, ina-assess pa rin daw nila ng DSWD officials kung paano i-organize yung pamamahagi ng family food pack, Cheryl. May ilang mambabatas ding nakaschedule na bumisita sa Gensan. Dumating ba? Yes, Cheryl, inaasahan niyang bibisita dito sa Gensan ngayong hapon kasama dyan si Senate President Pro Tempore and Senate Acting President Senator Win Gatchalian, kasama si Senator Mig Zubiri, Senator JB Ejercito at Senator Erwin Tulfo. Pero sa ngayon kasi wala pa sila dito. Dito sila inaasahang pupunta kaya nga inaabangan din sila ng ibang residente dito. Pero mamayang hapon naman daw ay pupunta sila sa General Santos City Hall at yun ang ating susubaybayan, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Daniel Dayaw.